Miyerkules ng hapon, ika-4 ng Hulyo, taong 2012. Sa isang tahimik na motel sa Uijeongbu, South Korea, panay ang tingin ng may-ari sa kanyang relo. Pilit niyang pinapakalma ang sarili, ngunit may namumong kaba sa kanyang dibdib. Kanina pa lumipas ang oras, niya check out para sa room altitude. Kanina pa rin siya tawag ng tawag sa telepono ng kuwartong iyon, ngunit walang sumasagot. Tanging ang nakakabinging pagring lamang ng telepono ang naririnig niya sa kabilang linya. Dalang ang pag-alala at pagtataka, nagpasya siyang umakyat sa ika-6 na palapag. Pagdating sa tapat ng room 603, kumatok siya ng malakas. Wala. Pinindot niya ang doorbell ng paulit-ulit. Wala pa ring sumasagot. Hinawakan niya ang doorknob at sinubukang pihitin ito, ngunit nakakandado ang pinto. Ang motel na ito ay luma na. Walang mga modernong electronic door lock. Ang bisita mismo ang gumagamit na pisikaw na susi upang ikandado ang pinto mula sa loob. O kaya naman ay ikakandado nila ito mula sa labas kapag sila ay alis. Ibig sabihin, may tao sa loob na sadyang ikinandado ang pinto o may umalis na dinala ang susi. Gamit ang kanyang master key, nanginginig ang mga kamay na binuksan ng may-ari ang pinto. Dahan-dahan itong bumukas at bumungat sa kanya ang malamig na hangin mula sa aircon. Ngunit hindi ang lamig ang nagpatayo sa kanyang mga balahibo. Sa ibabawang kama, nakahiga ang isang babae. Walang anumang galaw. Nakapikit ang mga mata nito, tila ba napakahimbing ng tulog kaya hindi narinig ang malalakas na katok at doorbell kanina. Humakbang ang may-ari papalapit. Nagsalita siya, sinubukang gisingin ang babae. Nang walang naging tugon, iniabot niya ang kanyang kamay upang tapikin ang balikat nito. Sa sandaling dumampi ang kanyang daliri sa balat ng babae, isang matinding kilabot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Malamig ang balat nito. Wala ng buhay ang babae sa room 603. Hindi nagtagal, napuno ng mga pulis at investigador ang maliit at madilim na pasilyo ng motel. Ang biktima ay nakilalang si Jung Soo-jung, 32 taong gulang, isang babaeng nagtatrabaho sa isang kalapit na ticket cafe. Isang uringang kapihan kung saan ang mga serbidora ay binabayaran upang samahan ang mga customer. Ang resultang ang inisyal na pagsusuri sa bangkay ay nag-iwan ng malaking katanungan sa mga pulis. Ang sanhingang kamatayan ni Soo-jung ay asphyxiation o pagkamatay dahil sa kakulangan ng hangin dulot ng matinding pagsakal. Ngunit narito ang nakakapagtaka. Walang malinaw na bakas ng lubid, alambre o anumang kagamitan sa kanyang lig. Ang mas malala pa, bukod sa bakas ng matinding diin sa lig, wala silang nakitang anumang sugat, pasa o tandangang panlalaban sa katawan ng biktima. Wala ring naiwang gulo sa loob ng kuwarto. Walang nabasag na baso, walang nagulong magamit, at ayon sa mga taong nasa kabilang kuwarto, wala silang narinig na sigaw o komosyon. Napakatahimik ng kanyang pagkamatay. Paano mangyayari iyon? Paano ang isang tao ay sasakalin hanggang sa mamatay nang hindi man lang nakakapanlaban? Natutulog ba siya nang mangyari ang krimen? O may ginawa ang salarin upang hindi siya makagalaw? Nakita rin ng investigador na may nangyaring pakikipagtalik bago ang pagpatay. Ngunit napakahirap tukuyin kung ito ba ay isang pinilit na panghahalay dahil sa kawalan ng bakas ng dahas. Dahil isa itong motel na labas-pasok ang iba't ibang tao, maraming nakuhang fingerprints sa paligid, ngunit mahirap patunayan kung alin doon ang pagmamay-ari ng totoong pumatay. Naging blanko ang investigasyon noong una hanggang sa makuha nga pulis ang nag-iisang malakas na ebidensya mula sa pinangyarihan ng krimen, ang mobile phone ni Soo-jung. Dahil sa uring ang kanyang trabaho, puno ng iba't ibang numero ang call log ng biktima. Ngunit may isang numero na paulit-ulit na tumawag sa kanya noong mismong umaga bago siya mamatay. Nang suriin pa nila ng mabuti, nakita nilang ang numerong ito ay unang lumabas sa kanyang telepono 2 araw lamang ang nakakalipas, noong ika-2 ng Hulyo. Agad na hiningi ng mga investigador ang kopyang CCTV footage ng motel. Nang panuorin nila ang video, nakita nila ang huling masandali ni Soo-jung. Eksaktong 1:30 ng hapon, pumasok si Soo-jung sa motel kasama ang isang lalaki. Ang lalaki ay mukhang nasa 50 taong gulang. Karaniwan ang itsura at walang anumang kakaiba sa kanyang kilos. Subalit, pagsapit ng 3:00 ng hapon 1:30 matapos silang pumasok, nakita sa kamera ang lalaki na naglalakad palabas ng motel. Mag-isa siyang umalis. Kalmado ang kanyang mahabang. Walang bakas ng pagmamadali o pag-aalala sa kanyang mukha habang iniiwan niya ang kuwartong naging libingan ng kaawa-awang babae. Dala ang larawan ng lalaki mula sa CCTV.
Nagtungo ang mapulis sa ticket cafe kung saan nagtatrabaho si Sujung. Pagkakita pa lamang sa litrato, agad siyang namukhaan ng may-ari at ng iba pang mangga serbidora. Ayon sa kanila, ang lalaking ito ayaw nang pumunta sa kanilang kapihan 2 araw bago mangyari ang krimen. Nagbayad siya para sa oras ni Sujung at umalis sila sandali. Nang bumalik, umupo pa ang lalaki, nakipag-inuman at nakipagwentuhan ng maayos sa iba pang mga trabahador doon. Wala silang nakitang kakaiba sa kanya. Isang simpleng customer lamang na naghahanap ng atensyon. Ngunit alam nga mga pulis na ang mga demonyo ay madalas nagtatago sa likod ng pinakaordinaryong mga mukha. Nakuha nga investigador ang pangalan at pagkakakilanlan ng lalaki mula sa impormasyon ng kanyang cellphone. Ang pangalan niya ay Park, 52 taong gulang, nakatira sa Nowongu, Seoul. Agad na ipinasok ng mga pulis ang kanyang pangalan sa database na kapulisan upang alamin ang kanyang background. Inaasahan nilang baka mayroon itong maliliit na kaso dati. Ngunit nang lumabas ang resulta sa screen ng computer, nanigas sa kinaupuan ang mga investigador. Tila ba biglang nanlamig ang buong presinto. Ang lalaking kalmadong naglakad palabas ng motel matapos pumatay ay hindi isang simpleng customer. Siya ay isang batikang kriminal na may napakahabang listahan ng mga karumal-dumal na gawain pananakit, paggamit ng patalim at iba pa. Ngunit hindi iyan ang nagpatayo sa balahibong hepeng pulisya. Ang pinakanakakagimbal na katotohanan ay ito. Si Park ay isang preso na kalalabas lamang ng kulungan. At kailan siya nakalaya? Noong ika-29 ng Hunyo. 5 araw. 5 araw lamang bago matagpo ang patay si Sujung. Paanong ang isang delikadong kriminal na tulad niya ay napagkaloban ng parol at nakalayang muli sa lipunan? Habang inihahandang mapulis ang arrest warrant upang hulihin si Park, isang tawag ang pumasok sa istasyon. Isang babae ang nasa kabilang linya, umiiyak, nanginginig ang boses. Siya ang asawa ni Park. At ang magasalitang namutawi sa kanyang magalabi ay magbubunyag ng isang lihim na mas madilim, mas baluktot, at mas kasuklam-suklam kaysa sa pagpatay sa loob ng motel. Ano ang totoong ginawa ni Park sa loob ng kanyang sariling tahanan bago siya makulong? At bakit sinabi ng kanyang asawa na siya ay hindi tao, kundi isang tunay na halimaw? Halimaw siya. Isang totoong demonyong nagpapanggap na tao ang pinakawalan ninyo. Paano ninyo nagawang palayain ang isang taong sumira sa buhay ng kanyang sariling nga anak? Ang masalitang ito ay binitiwan ng asawa ni Park habang humahagulgol at nanginginig ang boses sa kabilang linyang telepono. Para sa mga investigador na nakikinig, tila ba bumagal ang pag-ikot ng mundo, sanay silang makarinig ng mga kwento ng karahasan. Ngunit ang panahoy ng isang inang nadurog, ang puso dahil sa kataksilan ng sarili. Nitong asawa ay nagdala ng kakaibang bigat sa buong istasyon ng pulisya. Ang lalaking nakita nilang kalmadong naklalakad palabas ng motel, na nagiwan ng walang buhay na katawan ni Jung Sujung ay nagtatago ng isang nakaraan na mas maitim pa sa gabi. Bumalik tayo sa taong 2000 sa isang maliit at tila tahimik na bahay sa Nowongu, Seoul. Naninirahan si Park kasama ang kanyang kinakasama at ang kanilang 2 anak na babae. Sa paningin ng ibang tao, isa lamang siyang ordinaryong haligi ng tahanan. Ngunit sa likod ng nga nakasarang pinto, kapag wala ang inangam nga bata, nagpapalit anyo si Park. Isa siyang malupit na diktador na naghahasik ng takot sa kanyang sariling dugo at laman. Agostong taong iyon, nagsimula ang bangungot. Tinawag ni Park ang kanyang panganay na anak na Nui 11 taong gulang pa lamang. Pinapasok niya ito sa kanyang madilim na kuwarto. Walang kamalay-malay ang inosenteng bata sa kung ano ang naghihintay sa kanya. Biglang naglabas ngang patalim si Park. Itinutok niya ang matalim na dulo nito sa lig ng kanyang sariling anak. Tumingin siya sa mga mata ng bata na nanlalaki sa takot at bumulong ng mga salitang mag-iwan ng habang buhay na pilat sa kaluluwa nito. Binalaan niya ang bata na kapag hindi ito pumayag sa kanyang mga malalaswang gusto. Sasaksakin niya at papatayin ang ina at ang nakababatang kapatid nito. Upang iligtas ang buhay ng kanyang ina at kapatid, nilunok ng 11 taong gulang na bata ang lahat ng sakit, takot at pandidiri. Tiniis niya ang magabing puno ng luha ng walang mapagsabihan, ngunit ang kasamaan ni Park ay walang hangganan. Hindi pa siya nakontento sa paglapastanggan sa panganay niyang anak. Isang gabi, habang isinasagawa niya ang kanyang karumal-dumal na gawain, pinapasok niya sa kwarto ang bunsong anak na 9 taong gulang pa lamang. Pinapanood niya sa inosenteng bata ang nangyayari sa kanyang ate. Sa halip na makonsensya,
Sinabi pa nga halimaw na ama ang manggakatagang ito. Tingnan mo ng mabuti ang ginagawa nga ate mo. Ganyan din ang gagawin mo. Ginawang impyerno ni Park ang kanilang sariling tahanan. Halos isang buwan tumagal ang paulit-ulit na pang-abusong ito sa tuwing umaalis ang kanilang ina. Palaging may hawa na patalim si Park. Ginagamit ang takot upang busalan ang mga bibig ng kanyang mga anak, ngunit walang lihim na hindi nabubunyag. Noong Setyembreng taong 2009, natuklasan ng ina ang malagim na sinasapit ng kanyang maanak. Agad niyang inilayo ang mga bata at ipinakulong si Park. Taong 2010 nang tuluyan siyang hatulan at ilagay sa likod ng mga rehas. Inakala ang mag-iina na tapos na ang kanilang kalbaryo. Inakala nilang ligtas na sila sa put at kalupitan ng mundong ibabaw. Ngunit heto ang nakakapanindig balahibong katotohanan tungkol sa sistema ng hustisya. Minsan, ang mga batas na ginawa upang magprotekta ay siya ring nagiging tulay upang makabalik ang mga halimaw. Sa hindi may paliwanag na dahilan, matapos ang ilang buwang pagkakakulong, napakaloban si Park ng parole. Ika-29 ng Hunyo, taong 2012, bumukas ang malalaking bakal na pintong bilangguan. Lumabas si Park, nilalanghap ang hangin ng kalayaan. Saan siya unang pumunta? Sa mga taong sumira umano sa kanyang buhay. Sa kanyang dating pamilya. Lumipas ang mga taon at lumaki na ang mga bata. High school na ang panganay na anak. Ngunit ang pisikal na paglaki ay hindi sapat upang burahin ang takot na nakatanim na sa kanilang mga isipan. Nang hapong iyon, bumalik ang halimaw sa kanilang pintuan. At sa unang gabi pa lamang ang kanyang paglaya, muli niyang sinimulan ang kanyang kasamaan. Nilapitan niya ang panganay na anak, na kunwaring nagpapaturo kung paano gumamit ng computer. Pinaupo niya ito sa kanyang tabi, at nagsimula na naman ang hindi kanais-nais na pagavak at pamimilit. Ika-2 Hulyo, alas 3 ngang madaling araw. Tahimik ang buong paligid ngunit hindi makatulog ang panganay na anak. Pumasok si Park sa kanyang kwarto. Tinitigan niya ang natatakot na dalagita at sinabing, "Anak kita, kaya dapat malapit tayo sa isa't isa. 10 minuto lang tayo." Nang tangkain ngang bata na manlaban at tumanggi, muling lumabas ang tunay na anyo ngang kanyang ama. Nakbanta itong kukuhang kumukulong tubig upang ibuhos sa nakababatang kapatid at gagamit muling ang patalim upang saktan sila. Ginamit niya ang parehong paraan ng pananakot na ginamit niya 3 taon na ang nakakalipas. Matapos ang hinalay na gawain, pinabantaan pa niya itong muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nagpaalipin ang panganay sa takot. Hindi na siya ang maliit at walang kalaban-labang bata nun. Nang hapong iyon, palihim siyang tumawag sa kanyang ina upang iparating ang pagbabalik ng bangungot. Hindi siya naaksaya ng oras. Matapang siyang nagtungo sa isang youth counseling center upang formal na isumbong ang kanyang sariling ama sa mga autoridad. Nang malaman ni Park na nagsumbong ang kanyang anak at alam niyang papunta na ang mga pulis upang dakpin siyang muli, napagtanto niyang kailangan niyang tumakas. Hindi siya maaring bumalik sa kulungan. Nagbalot siya ng ilang gamit at nagmamadaling umalis ng bahay. Lumayo siya ng lumayo hanggang sa makarating siya sa siyudad ng Uijeongbu. Habang nagpapalipas ng oras at nag-isip ng kanyang susunod na hakbang, nakita niya ang isang kapihan. Pumasok siya upang magpalamig at maghanap ng pansamantalang ali. Doon niya unang nakilala si Jung Soo-jung, ang inosenteng serbidora na tatanggap ng put na hindi naman para sa kanya. Ngunit ano nga ba ang eksaktong nangyari mula sa sandaling magtagpo ang kanilang manggalanda sa kapihan hanggang sa malagim na pag-ikot ng doorknob sa room 603? Paanong ang isang tumatakas na amang inirereklamo ng pang-abuso ay bigla na lamang naging isang malamig na pumatay? At ano ang natuklasan ng mapulis sa katawan ng biktima na nagpabago sa buong tagbo ng investigasyon? Ika-7 Hulyo, taong 2012. 3 araw matapos matagpuang walang buhay ang kaawa-awang si Jung Soo-jung sa loob ng malamig at tahimik na room 603. Gabi na, bandang alas 9:40, nang bumukas ang mabigat na pintuan ngang presinto sa Uijeongbu. Isang lalaki ang naglakad papasok, kalmado ang kanyang mukha, walang bahid ngang kaba, at diretsong naktungo sa desk ng duty officer. Ang masumunod na salitang lumabas sa kanyang bibig ay nagpatigil sa lahat ng pulis na naroon. "Ako ang pumatay sa babae sa motel 3 araw na ang nakakalipas. Nandito ako para sumuko." Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Park. Ang puganteng pinagahanap hindi lamang para sa pagpatay sa isang serbidora, kundi pati na rin sa karumal-dumal na pang-aabuso sa kanyang sariling maanak na babae. Sa sandaling iyon, mula sa pagiging isang pangunahing suspek,
naging kumpirmadong mamatay tao si Park. Ngunit para sa mga investigador, ang kanyang pagsuko ay hindi tanda ng pagsisisi. Ito ay isang kalkuladong habang ng isang batikan at tuso na kriminal. Nang simulan ang formal na interogasyon, nagpakita ngang kakaibang tapang at kapal nga mukha si Park. Inamin niya ng walang pag-aalinlangan ang pagpatay kay Sujong. "Oh, ako ang sumakal sa kanya," sabi niya ng may malamig na tono. Ngunit nang ilatag ng mga pulis ang kaso patungkol sa panggagahasa niya sa kanyang 2 anak, biglang nag-iba ang kanyang timpla. Tumaas ang kanyang boses at pilit na pinabulaanan ang lahat. "Isang malaking kasinungalingan ang sinasabi nga asawa ko. Gawa-gawa lang nila yan para palayasin ako sa sarili kong pamamahay." Upang patunayan ang kanyang pagtanggi, naglabas pa siyang isang napakawalang kwentang palusot. Ayon sa kanya, pisikal na imposible na magawa niya ang krimeng iyon sa kanyang batang anak dahil sumailalim daw siya sa isang masalang operasyon sa kanyang ari na ginagawang mahirap ang nasabing gawain. Hamon pa niya sa mga pulis, magpakita raw sila nga medikal na ebidensya na may sugat o napunit sa kanyang mga anak. Ngunit hindi nagpapadala ang mga autoridad sa ganitong uri ngang panlilinlang. Kinausap ng mga pulis at social workers ang 2 anak ni Park. Ang mga detalye na ibinigay ng mga bata ay masyadong tiya at eksakto upang maging isang gawa-gawang kwento lamang. Inilarawan ng panganay kung paano gumamit ng lotion ang kanyang ama, habang ang nakababata naman ay nabanggit ang isang kakaibang berdeng likido na ginamit nito. Nang isa'y lalim sa masusing medikal, napagsusuri ang mga bata. Lumabas ang malagim na katotohanan. Nakita ang makapisikal na patunay ng pang-abuso sa panganay at higit na nakapanghihilagbot. Natuklasan na ang nakababatang anak ay nahawaan pang isang uri ng impeksyon mula sa maduming gawain ng kanilang ama. Buhay na ebidensya ang katawan ng mga bata sa kalupitan ng halimaw na sumira sa kanilang kamusmusan. Dahil sa manakalap na ebidensya, binuo ng mga investigador ang kumpletong larawan ng 5 araw ng lagi mula nang makalaya si Park. Ika-29 ng Hunyo, araw ng kanyang parole, dumiretso siya sa kanyang pamilya at nagsimulang mang-abuso. Ika-2 ng Hulyo, matapos magsumbong ang kanyang panganay, tumakas siya at napadpad sa Uijeongbu kung saan niya unang nakilala si Sujong sa isang kapihan. Nagbayad siya para sa oras nito at ayon sa kanya, nagpahiram pa raw siyang 500,000 won sa biktima. Isang kwentong napakahirap paniwalaan. Bakit magpapahiram ng ganoong kalaking halaga? Ang isang taong tumatakas sa batas sa isang babaeng ngayon niya lang nakilala. Ika-4 ng Hulyo, ang araw ng pagpatay. Ayon sa salaysay ni Park, nakita silang muli ni Sujong at nagtungo sa room 603. Pagkapasok pa lamang daw nila, naningil agad si Sujong ng 70,000 won para sa kanyang serbisyo. Dahil 70,000 won na lang umano ang natitirang pera ni Park, sinabihan niya ang babae na ibawas na lang ito sa inutang nitong 500,000 won. Dito raw nagsimula ang kanilang pagtatalo. Ayon sa halimaw, minura raw siya ni Sujong at sinabihang pare-pareho lang ang lahat ng mga lalaki. Dahil sa matinding galit at pagkapahiya, itinulak niya ang biktima sa kama, pinatong ang 2 kamay sa lig nito, at sinakal. Aksidente lang ang lahat. Pagmamakaawa ni Park sa harap ng mga investigador, hindi ko sinadyang patayin siya. Nadala lang akong galit ko. Nang marealize ko ang ginawa ko, sinubukan ko pang magpakamatay gamit ang sinturon ng bathrobe pero hindi ko kaya. Buhay pa siya. Humihinga pa siya nang iwan ko siya sa kwarto. Ngunit ang makasinungalingan ay madaling madurog sa harap ng siyensya at lohika. Ibinasurang mapiskal at mediko-legal ang lahat ng palusot ni Park. Ayon sa resultang autopsiya, ang matinding diinsalik ni Sujong ay tumagal ng 4 hanggang 5 minuto. 4 hanggang 5 minuto. Isang napakahabang oras upang makapag-isip, upang bumitaw, upang huminto. Ngunit hindi huminto si Park hanggang sa malagutan ng hininga ang biktima. Hindi ito isang aksidente o biglang puso ng damdamin, ito ay isang sinadyang pagpatay. At paano ipaliliwanag ang kawalan ng bakas ng panlalaban? Ayon sa pagsusuring mga eksperto sa psikolohiyang mangkriminal, ang mga taong may malalang aspeto ng pedophilia o pagnanasa sa mga bata, kapag inilagay sa sitwasyon na kasama ang isang matanda, ay madalas na naghahanap ng paraan upang ibalik ang pakiramdam ng kontrol at panginghibabaw. Posibleng inilagay ni Park si Sujong sa isang posisyon ng matinding takot, o kaya naman ay isinagawa ang pagsakal bilang bahagi ng isang baluktot at sapilitang ritual na pumigil sa biktima na makapanlaban. Higit sa lahat,
pinabulaanan ng CCTV at ng mismong pinto ng motel ang kwento ng kanyang umano'y pagsisisi. Kung totoo nagsisi, siya at buhay pa ang biktima nang siya ay umalis. Bakit kalmado siyang naglakat palabas? At bakit sa halip na huminging tulong, ay sadyang ikinandado niya ang pinto ngang room 603 gamit ang susi, na nagdulot ng pagkaantala sa pagkadiskubre ng katawan ni Sujung? Ginawa niya ito upang makabiling ang oras para makatakas. Hawa ng pulisya ang lahat. Ang pag-amin sa pagpatay, ang mga ebidensya ng pag-abuso sa mga anak at ang matibay na konklusyon ng medico-legal. Kumpleto na ang kaso upang ikulong ng habang buhay ang isang taong mapanganib sa lipunan. Inihain ng piskalya ang patong-patong na kaso laban kay Park at dinala siya sa harap ng husgado upang harapin ang timbangan ng hustisya. Ngunit sa pagpasok ng kasong ito sa loob ng malamig na silit ng hukuman, isang malaking katanungan ang yayanig sa damdamin ng mga naulila at ng buong sambayanan. Handa ba ang batas na magbigay ng parusang nararapat para sa isang demonyo? O may isa na namang butas sa sistema ng hustisya na muling papabor sa isang halimaw at magbibigay sa kanyang pagkakataong makita muli ang liwanag ng araw? Napakalaming ng hangin sa loob ng bulwagan ng katarungan. Lahat ng mata ay nakatitig sa isang lalaking walang kakikitaan ng anumang bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha. Nakaupo si Park sa upuan ng akusado, nanatiling kalmado tila ba isa lamang itong ordinaryong araw para sa kanya. Ngunit para sa pamilya nga naging biktima niya, at lalong-lalo na para sa kanyang sariling mga anak, ang araw na ito ang magdidikta kung magkakaroon ba silang kapayapaan o patuloy silang mabubuhay sa anino ng takot. Tumayo ang piskal sa gitnang hukuman. Ang kanyang boses ay umaalinggaw-maw, punong diin at galit na kumakatawan sa damdamin ng buong lipunan. Inilatag niya ang bawat detalyeng walang awang pagpatay kay Yung Sujung. Ipinaliwanag niya kung paanong sinakal ni Park ang walang kalaban-labang biktima sa loob ng 4 hanggang 5 minuto. Walang awang kinitil ni Park ang buhay ng isang taong nagtatrabaho lamang upang mabuhay. Ipinakita ng piskal na ang ginawa ni Park ay hindi isang aksidente o bugso ng damdamin. Ito ay isang malamig, planado at sinadyang pagpatay. Nang ikandado niya ang pintong ng room 603 mula sa labas gamit ang kanyang susi, pinatunayan lamang nito na mas inisipan niyang makatakas kaysa humingi ng tulong para sa babaeng nag-agaw buhay dahil sa sarili nitong makamay. Subalit hindi rito natapos ang paglalahat ng mga kasalanan ng halimaw. Kasunod na tinalakaying piskal ang mas madilim na bahaging pagkatao ni Park, ang kanyang karumal-dumal na ginawa sa kanyang sariling dugo at laman. Pilit na isinalaysay ang agabing punong luha at takot ng kanyang 2 anak na babae. Ang mapagbabanta gamit ang matalim na kutsilyo, ang pananakot na susunugin ng kumukulong tubig ang nakababatang kapatid, at ang sapilitang pagpapagawa ng mga bagay na hindi dapat maranasang ang sinumang musmos. Binigyang diin ng piskal na ng palayain si Park sa ilalim ng parole. Sa halip na magbagong buhay, ang una niyang ginawa ay bumalik sa kanyang pamilya upang muling ituloy ang pagwasak sa natitirang katinuan ng kanyang mga anak. Sa kabilang lahat ng matitibay na ebidensya, nanindigan pa rin si Park sa kanyang walang kwentang kasinungalingan. Ginamit niya ang palusot na nagautang daw sa kanya si Sujung, na minura raw siya nito kaya nagdilim ang kanyang paningin. Ginamit din niya ang kanyang pisikal na kondisyon upang pabulaanan ang kaso ng pang-abuso sa kanyang mga anak. Sinabi pa nitong tinangka niya raw magpakamatay gamit ang sinturon ng bathrobe matapos ang pagpatay. Ngunit hindi na umubra ang kanyang masalita. Ang resulta ng medikal na pagsusuri, ang nganaiwang baka sa katawan ng kanyang nga anak, at ang eksaktong testimonya ng mga bata ay sapat na upang tuluyang patunayan ang kanyang kasamaan. Nang dumating ang oras ng pagbabang hatol, tumahimik ang buong paligid. Binasag nga huwes ang katahimikan at ibinaba ang sentensya. 27 taon na pagkakakulong at 20 taon na pagsuot ng electronic ankle bracelet pagkatapos makalaya. 27 taon, para sa marami, tila isang mahabang panahon ito. Ngunit nang himayin ang detalyeng hatol, isang nakakabahalang katotohanan ang lumabas. 20 taon ang ibinigay na parusa para sa pagpatay kay Yung Sujung. At para sa paulit-ulit na panggagahasa at pananakot ni Park sa kanyang sariling maanak sa loob ng mahabang panahon, 7 taon. 7 taon lamang. Isang malaking sampal ito sa mukhang hustisya. Paano ang pagsira sa kinabukasan at kaluluwang 2 inosenteng bata ay tinumbasan lamang ng 7 taon? Sa maraming bansa, ang pang-abuso sa sariling anak ay pinaparusahan ng habang buhay na pagkakakulong. Ngunit sa pagkakatong ito,
Tila naging bulag at manhid ang sistema ng bata sa bigat ng trauma na dadalhin ng mga batang ito hanggang sa kanilang pagtanda. Ang mas nakakapanlumo ay ang katotohanang naisama payata sa pagsasaalang-alang ng korte ang mga walang kwentang rason ni Park tulad ng kanyang umano'y pagsisisi kaya naging magaan ang hatol. Sa ngayon, nakakulong si Park. Nagbabayad para sa kanyang mga kasalanan sa loob ng malamig na rehas. Ngunit paano na ang mabiktima? Ang pamilya ni Jung Soo-jung na nawalan ng mahal sa buhay dahil lamang sa isang halimaw na nakawala ng wala sa oras. At ang dalawang anak na babay ni Park na hanggang ngayon ay pilit na binubuo ang kanilang mga sarili, sinusubukang mabuhay ng normal sa kabilang malalim na sugat na iniwan ng lalaking dapat sana, ay nagpoprotekta sa kanila. Sila ang matinatawag nating survivors. Mga matatapang na individual na piniling lumaban at magsalita upang mapatigil ang kasamaan, kahit pa ang kapalit nito ay ang paghalukay sa kanilang pinakamasalimuot na alaala. Lumipas na ang makataon. Marahil ang mga batang iyon ay mga nasa hustong gulang na ngayon at unti-unti nang nakakabangon. Sana ay nahanap nila ang kapayapaan at pag-asa na ipinagkait sa kanila noong kanilang kabataan. Ngunit ang kwentong ito ay nagiwan ng isang malaking katanungan na patuloy na bumabagabag sa isipan ng bawat isa sa atin. 27 taon. Kapag natapos na ni Park ang sentensyang ito, siya ay makakalaya muli, makakabalik siya sa lipunan, maglalakad sa mga parehong kalsada na ating nilalakaran. Ang malaking tanong, sa araw na muling bumukas ang pinto ng kulungan para sa halimaw na ito, sino ang susunod niyang magiging biktima?